Bali ngayon nga tayo ay tuturok ng buwan ng vitamins dito sa ating mga alagang kambing. So ngayon ay panibagong buwan na ulit at lumipas na uli yung isang buwan. Kaya ngayon tayo ay monthly nga pala nagbibigay ng vitamins dito sa ating mga alagang kambing. At ang mga binibigay nga pala natin vitamins dito ay itong DCM, yan. By the way, ito nga pala ang ating mga gamot. Itong ating mga gamot ay from Zoe and Zeo Goat Farm. So sila yung nagbibigay sa atin ng gamot, sila yung nagpapadala ng gamot dito sa ating farm, dito sa ating backyard farm. At subok na natin itong mga gamot na ito, itong mga vitamins na ito. Itong DCM is good for goat na nagbubuntis at kakapanganak pa lamang. Dahil itong mga gamot na ito ay nakakatulong para pandagdag o pang suplemento doon sa kulangan ng gatas ng inahing kambing. At the same time, nagtuturok din tayo nitong vitamin A, D, E na merong selenium. So by the way guys, ito nga pala ay binibigyan natin o tinuturok natin dito sa ating mga alagang kambing through intramuscular o laman, sa laman natin itinuturok. So napakadali lang ng proseso ng pagtuturok ng vitamins na ito. At sa vlog na ito ay papakita ko nga sa inyo kung paano tayo magbigay ng vitamins. So ito nga pala ay vitamin E, D, E. Ito ay nakalagay dyan, performance enhancer. So itong vitamin E, D naman is nakakatulong ito para ganahan sa pagkain ng ating mga alaga. At the same time, yung selenium na content niya is nakakatulong para sa reproductive ng ating mga alagang kambing. Dahil itong selenium ay good for, sabihin natin, nakakatulong para maglandi yung ating mga alaga. Yan, ito yung ADE with selenium. At the same time, tayo din ay nag-administer itong vitamin B complex. Ito ay tinuturok din through IM o intramuscular. At ito nga palang vitamin B complex ay maganda para sa ating mga alagang kambing, para sa pabagong panahon, para maiwasan natin yung pagiging stress nila. Kasi yung mga kambing kapag na-stress, manghihina, ayaw nang kumain. So ito yung makatulong para sa kanila. So parang tao lang din yan, So ito yung mga vitamins na binibigay natin. At the same time, meron din tayo meron na ako ditong nailagay na DCM. Bigyan natin yung ating kambing na sibunog na buntis. Tapos itong ibang mga pang-inject, itong ibang mga syringe, Meron tayo ditong 3cc, meron tayong 1cc, ito para dun sa ating tupa, tsaka dun sa ating kambing na anak ni kulot. At meron din tayo ditong 5cc. So time check, mag-alas 10 na ngayon. At yung ating mga alagang kambing dito ay nakalabas na. May mga ilan-ilan pa lang din na itong mga native natin, di pa sila lumalabas. Tapos yung mga tupa natin nandun sa ilalim. Yung ating mga bower talaga, mga hikap yung mga yan At dahil alas 10 na nga, wala pa tayong bibigyan na kumpay sa kanila. Ito yung ating isang alagang tupa, yung ating ram. Yan, yung ating lalaking tupa. Nangangainan na sila. Ay magbibigay muna tayo ng feeds dito sa ating mga alagang kambing. So dun nga pala natin pinapakain na sila sa may drum na yun. At para madali natin sila mahuli, kasi kapag hindi natin sila binigyan ng feeds ay watak-watak sila at mahirapan tayo mahuli sila. So magbibigay muna tayo ng feeds dito natin ilalagay sa kanilang pakainan. Itong drum na ito ay DIY natin, pansamantala habang wala pa tayong pambili ng feeder. Ito na nga, medyo luwag na, so sikipan muna natin. Lakad na kayo dito, papakainin ko na kayo ng feeds. So kapag nagbigay tayo ng feeds sa mga yan, sigurado lapitan niya mga yan.
Ito nga pala yung feeds na binibigyan natin sa ating mga alagang kambing. So ito ay from Sedsi Feeds. Sedsi Feeds baka naman. Tapos ito ay ito ang feeds na to ay for dairy cattle concentrate. Pero dahil ruminant din naman ang baka, is good din to para sa ating mga alagang kambing. So dito tayo nilalagay sa timba para hindi siya madaling maglambutin yung ating feeds, para walang hangin na makapasok. Yung patatakan nito ay 1 kilo. 1 kilo lang yung ating ibibigay. Sigurado lapit na ito mga to sa atin. Habol na yan, pati mga pabo. Alam na nila, kapag may dala akong timba, sinusuog na tayo. Kapag may dala tayong timba, alam na nila na mayroon tayong feeds. Kaya minsan kasi nakakatapak sila ng paa, kaya sobrang sakit din talaga pag natapakan. Pati tupa kasi natin, tumitimbang to ng mga 50 kilos, lalo na itong ating lalaking tupang ito. Laki. Wait lang. Yan, feeds lang yung katapat natin sa mga yan. Pero unti-unti lang natin yung pagbibigay para wag lang sila lumayo. Kasi pag binigay natin lahat, gusto ng ating feeds. Bale, maglalagay tayo ngayon ng vitamins dito sa syringe. So, ang gagamitin natin ay 3 cc or 3 ml. Talagang hirap mag-vlog kapag ganito yung mga binablog mo, yung mga content mo, gugulo. Gugulo nyo. So, kapag tayo ay maglalagay ng vitamins, ay make sure na maigpit yung pagkaka ano nitong syringe, no. Yan. So ito muna ang bibigyan natin, DCM, para sa mga kambing nating buntis. So ang gagawin natin, atin muna hilahin itong kanyang sa may puwetan. Tapos tsaka natin tutusok dito sa may gamot. Yan, tapos push natin pa loob para matanggal yung oxygen. Yung hangin. Para pag nag-inject tayo sa kambing natin, walang bubbles, hindi siya magkaroon ng bubbles, at kumbaga para hindi masaktan yung ating alaga. Tapos tsaka natin lalagyan. Yan, hilahin lang natin. Yan lang. Sintay lang natin mapuno. Ay nako, mga kambing na to. Then tapos na. Ito yung ating ito yung ating tuturukan. Ito si ingay, kasi maingay ito eh. Yan yung ating F3 na bower, si ingay. Mag-inject din tayo dito sa ating kambing na si Primo. Yan. Laki na Primo. Pakay mo na, bis na lumaki. Ito ay mag 2 months. Ang 2 months pa lang to. Ito, yung kambing natin na ito. Oo nga. February, January, December, January, February, March. 3 months na pala siya, 3 months. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-inject ng vitamins intramuscular dito sa ating mga alagang kambing. Kaso medyo may pangguli dito eh. Ay nako. So, dito tayo, yan. Hanapin nyo lang yung malambot na part dito sa may leeg. Usually, sa may leeg tayo
i-inject ng vitamins. So hanapin nyo lang yung malambot na part. So ito yung may malambot na part. So dito tayo mag-i-inject. Gulo kasi eh. Yan. So ito ay 3 ml lang. Then yung pinaka karayom nitong syringe natin, wag natin sasagad. At least half. Hanapin lang natin yung malambot na part, then tusok natin. Yan. Kapag pumalag, bitawan nyo lang, wag nyong didiretsuhin kasi baka maputol yung syringe, yung karayom. Tapos dahan-dahan lang yung pag-i-inject para hindi masaktan yung ating alaga. Yan, pag pumalag na ganyan, bitawan nyo. Walang problema yun. Bitawan nyo, kunin nyo ulit. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Yan. Success. Ha, good. Ito namang ating tupa, ang ating tuturuan ng DCM. Kasi itong tupa natin na ito ay buntis na din. Hi. Pero bago natin ipagpatuloy itong ating pagbibigay ng vitamins dito sa ating mga alaga, ay magbibigay nga muna tayo ng kumpay. At tayo ay magkukumpay muna kasi medyo tanghali na rin, 11 na. At ang binigay natin dito sa ating mga alagang kambing na ito ay feeds lang. Kaya magbibigay naman tayo ngayon ng kumpay sa kanila. Yung ating tupa na ito yung ating tupa na laki na agad. Ilang buwan pa lang din yan. Halos malalakihan niya na yung kanyang ina. Yun yung kanyang ina. Ito yung ating bak na si Primo. Ito naman si Primo. Ito yung ating buntis na kambing na si Ingay. Laging maingay yan eh. Tapos ito naman si Bunog. Kasi sobrang taba. So yan, hanap muna tayo ng kumpay dito sa ating mga alaga. Ito naman si Pula. At habang di pa nga tayo nakakapagkumpay ay magbibigay nga muna tayo itong feeds na merong molasses. At ito nga muna pala yung ating ibibigay sa ating mga alagang kambing na ito. Grabe oh. Wait lang. Ano ko ito lalagay? Yan. Nakita nyo naman kung paano talaga uminom kumain itong ating mga alagang kambing at ito ating mga alagang tupa. So ito ay wet feeding gamit itong ating feeds na dairy cattle concentrate. Tapos silagyan na natin ng konting molasses. Talaga naman oh, nag-aagawan na sila. Itong mga ito hindi makasingit. Yan, kasi ito yung mga takot eh. Kasi pag sumingit sila, sinusuag sila nitong ating mga malaking kambing at saka itong ating mga tupa. Kaya plawin natin ay maglagay pa tayo ng isa pa siguro dito sa may part na to. Para kahit papaano, itong ating mga native na hindi makasingit, may makakain pa rin. May gasolina dyan pag naubos siya.
Yan. Talaga namang sarap na sarap yung ating mga alagang kambing dito sa ating pinangkumpay sa kanila. Ito nga pala ay giniling natin doon sa ating shredder machine. At ang dahon na ito nga pala ay dahon ng tibig. Sa mga nagtatanong kung ano po yung dahon ng tibig, yun nga pala po yung kung kayo mga batang 90s, ay yun yung mga ginagawang pagulong. Ang bunga po nitong tibig ay bilog. Ginagawang mga pagulong sa mga truck-truckan. Mga bata pa kami, yung aming ginagawang gulong. Yan. So sikip sila dito sa ating ginawang DIY na feeder. Kaya kailangan pa talaga natin magdagdag ng isa pang katulad nito. Isa pa uling drum. Medyo may kamahalan kasi yung drum, kaya pansamantala ito muna yung ating pinagkakasya dito sa ating mga alaga. Yung kasing pakain nila dun ay sira-sira na rin kasi yung kawayan, kaya dito muna tayo. Pero naglalagay naman tayo dun paunti-unti, pero hindi na pwede ng sobrang dami kasi minsan dyan kasi tumatayo yung ating mga alagang kambing. Yan o, wasak-wasak na, wasak-wasak na yung ilalim, mga kawayan. Pansamantala muna kasi natin itong pinaglalagyan ng mga pagkain nila, pero ngayon ay wasak-wasak na kasi, wasak-wasak na. So na dyan, nasasayang na yung ating kumpay kapag di tayo naglagay. Pero naglalagay pa naman tayo dyan paunti-unti kapag hapon, kapag yung sila ay bumabalik na dyan, para kahit papano meron silang kinakain. Pero for the meantime, ito yung gamit natin na pakainan. Dito tayo naglalagay ng kanilang inumin, feeds, yan mga kumpay. Ang disadvantage lang talaga nito ay katulad nyo, tinutungtungan, sinasakyan. Pansamantala lang naman yan habang hindi pa nagawa yung ating goat house, dahil busy pa nga doon sa ating farmhouse. So ito yung ating kambing na si Bunog. Ito yung ating box si Supremo, namayat. Sampa kasi ng sampa kaya namamayat yan. Ito yung ating si Pula. Ito yung ating kambing na tupa na si Taray. Yan. Gustong-gusto nila yung ating kumpay na binigay. Gustong-gusto talaga nila ito. Yan, siguro ay hanggang dito muna yung ating vlog. At sa mga susunod na vlog ay abangan nyo ulit yung ating i-upload, no? So dito sa ating YouTube channel ay mag-upload na rin tayo at mag-update na rin tayo. Kaysa naman sa wala tayong may upload, nasasayang din itong ating YouTube channel. Kaya mas maganda rin na makapag-upload tayo dito kahit isang beses sa isang linggo. Yan o. Kaya yan, maraming salamat sa inyong pagsama. This is your Millennial Farmer, ang Ilawan Adventure. Hanggang sa muli. Paalam.